Hello po mga kabayan, kamusta po lahat? Nagbabalik po muli ang inyong lingkod, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayan mga kabayan. Kasamahan niyo po ang inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Bago po siyempre tayo magumpisa, babatiin ko po muna kayo ng magandang umaga po. Tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man bansa o saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin. Talagang ito pong vlogger na ito ay nagpapakatanga po at nagpapakabobo po yata dahil po yata sa sinasabi pong pakinabang po yata ng Talano Gold. Si Talano Gold po ay pilit pong tinatama po at sa tingin niya po ay tama po siya mga tambay, si Talano Gold. At komentuhan din po natin yung binanggit po ni Maharlika mga katamay about po rito sa issue ng droga. Droga. Pero si Sangkay, ibang klase pa rin po. Ibang klase po si Talano Gold. Kung paano niya po ipagtanggol si PBBM, samantalang hinihingi ng taong bayan na magpa-drug test na po siya sa buhok, hindi po sa urine, hindi po sa ihi. Yung ginawa pong drug test nung kampanyahan po 2022, yung po ay urine. Di po ba? Dinala po yon sa ospital po, di po ba? I think sa Makati Med, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin si Talano Gold mga tamay. Kung paano niya po banatan si Attorney Vic mga kababayan. Iba na po kasi sitwasyon ngayon eh. Tingnan natin. Para magkakilala po tayo dito. Ngayon, eto mga sangge. Ready na ba kayo? Ito po yung resulta ng drug test ni PBBM. Tingnan po natin. Ang malupit dito, bit-bit pa po ito ni Attorney Vic Rodriguez. Totoo ba to? Totoo yan mga sangkay. Eto, tingnan po natin. O, ayan. Kita nyo yan mga sangkay. Nangyari po kasi ito noon. 'Di ba may mga tanong ngayon si Vic Rodriguez. Ang sabi po niya mga sangkay, kailangan daw po magpa-test si PBBM. Kailangan daw yan para magkaalaman. 'Di ba? Ngayon, ang tanong dito, bakit ka nagtatanong kay PBBM ng about dun? Alam mo naman pala ang totoo. Dahil noon, ayan po, PTV, Attorney Vic Rodriguez, spokesperson of presidential aspirant and former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. submitted to the NBI and PIDEA the drug test results of Marcos Jr. See? O, ayan mga sangkay. Si Attorney Vic Rodriguez pa po pala ang nagdala nito. So, ibig sabihin, alam niya ang totoo, mga sangkay. Ayan o, throwback lamang po ito. O, recap natin, mga sangkay. Kasi pinagdidiinan po nila na dapat si PBBM magpa-test. Well, eto po ang resulta. Kaya mga kababayan, narinig po natin si Talano Gold. Talagang pilit po at talagang sinisiraan pa ang Vic Rodriguez at sinasabi po na siya na po ang may bit-bit ng resulta po ng drug test mga taong bayan. Ang tanong, yung po ba yung hiling ngayon ng taong bayan? Di po ba? Kaya po yan ay pumutok dahil po meron po nagpaputok niyan. Di po ba? Sino po? Si Cathy Binag. Si Cathy Binag. Kaya kailangan pong suriin muli ang presidente. Kailangan niya pong magpa-drug test muli. Talano Gold. Hindi po ang hinihingi at hindi na po katanggap-tanggap ang resulta ng kanyang urine test sa St. Luke's. Di ba? Ang kailangan po ngayon, buhok, polycare na po. Ang kailangan, polycare hair drug test. Di po ba? Kaya lang si Talano Gold ay nakatutok pa rin po si Talano Gold doon po sa nilabas po na resulta nung kanyang urine test yung kanyang drug test ng urine mga katawan sa urine test drug test mga kabayan. Ibang klase ito si Talano Gold. Bago po natin ituloy ang komento kay Talano Gold, pakinggan naman po natin si Maharlika mga tambay. Yan ang hamon ni Inday Sara sa inyo. Magpulburon test, neuro test, lahat ng klaseng test. Pati pregnancy test, isama nyo na. Isama nyo si Lisa Tanas. Pasit. Yan Sangkay, narinig mo si Maharlika. Isama na raw po si Lisa Tanas. Lahat ng klase ng test ang inihiling na ng taong bayan. Lalo-lalo na si Cathy Binag at si Maharlika. Gustong-gusto ng taong bayan, lahat ng klaseng test. Talano.
Ibang klase ka. Pagdating yata sa pakinabang, Talano, nabulag ka na. Nabulag ka na, Talano Gold, sa pakinabang, mga kabayan. Talagang ganun po eh. Dahil nga po, natatakot na po sila. Kasi, pag wala na po yung presidente nila, delikado na po, mga kababayan. Baka po maputol yung sinasabi po ni Sangkay. Maputol na ang pakinabang po. Yan. Alam ko sukang-suka na kayo eh. Samantalang kayo mga palangga, bago kayo pumasok sa inyong pagkapulis, nagpupulburon test kayo. Pero ang presidente nyo, lahat ng manifestations na makikita nyo ay namumutawi sa kanyang pagmumuka, pananalita, gesture, utak, and everything. Pag off-script siya, nagsusuntukan ang kanyang mga pananalita. Ibig sabihin, ang kanyang juta ay at papayag ba kayo na ang isang presidente, andyan si Agent Morales, noong siya ay nasa PIDEA, may i-raid sila sana dahil ang impormante ay ang yumaong kaibigan ni Bangag. Binanggit na yan ni Agent Morales sa kanyang vlog. Yun ang nagsumbong na noong March of 2012 ay i-raid sana nila sa kondo ni Ayan Talano Gold, painggan mo si Maharlika. Muntik na palang i-raid yan ni Agent Morales ng dating PIDEA. Mga tama, di ba? Yung dating kaibigan po na namatay, yung po'y pinangalanan po, di ba? Asawa po yata yun na artista, mga tambay. At dating beauty queen, mga tambay. Yung sinasabi ni Maharlika. Ayan, Talano Gold, painggan mo si Maharlika. si Jonathan Morales pa lang yan. Wala pa si Kate Binag na may USB, di ba mga kabayan? Maria. Then, ano nangyari? Nagkaroon ng PIDEA Leaks hearing. Kinontempt nila si Agent Morales. Ayaw magpapulburon test ng inyong presidente. Pangulo nyo yan. Ninanakaw ang pera ninyo. Never ever makiklear ni Bangag ang kanyang pangalan sa pagdictus benedictus kasi patuloy siyang sumising at authenticated yung video ko. Kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan, dinig na dinig niyo po na ayaw niyang magpa-test. Kitang-kita ninyo na si Bangag Jr. ay walang pakialam sa inyo. Kasi ayaw niyang linisin ang mabaho niyang pangalan kasi alam niya never ever niyang malilinis ito. Magtitiwala ba kayo? Ayan. Pero nililinis Maharlika, nililinis ni Sangkay at marami pang vlogger. Nahandyan po ang vlogger na sinasabi po sa social media na napakaraming trolls. Ang mga trolls po ang naglilinis sa issue po ng droga ng Pangulong Marcos. Mga trolls, isa na po rito si Talano Gold, mga tamay. Pilit pong nililinis ang issue po sa droga issue po ng Pangulong Marcos ni Talano Gold. Ayan, Maharlika. Si Talano Gold nililinis. Sa isang bangag na ayan, head-on. Congratulations dun sa nagtanong na yon. Naku, baka magurgur yun. I don't know kung sino yung nagtanong. Sinong reporter yun? Baka pagurgur nila Lisa Tanacion. Kasi ngayon, pag-uusapan yan. Okay? International observers, nakatingin yan sa Pilipinas. So, alam naman nila kahit na even before, alam nila na nagpupulburo si Marcos Jr. Kasi seryoso yun yung video. Hindi naman kung yung sabi nila, AI daw. Yun pangalan yung pre-op tsaka authority to op na pinalabas ko, AI daw. By scam report na blanco at pagdating kay Bangag ay dinoktor. At ayon sa aking puting ahas, si Lisa Tanas, ay kakatext lang yan, at si Langka at si Bangag, sila lahat nagdistrongkar, nag-fill in the blanks. Ayan, Sangkay, narinig mo. Pati si First Lady, ang binabanggit ni Maharlika ay Lisa Tanas na ang tawag ni Maharlika sa First Lady. Lisa Tanas, mga tamay. Yan, napakarami po. Sangkay, napakahirap. Di ba? Kung hindi lang sa pakinabang yata at sa pera yata na napapakinabangan mo, Sangkay, Talano Gold, baka hindi mo yan masabi, mga tamay. Napakahirap mo sabihin yan. Kaya lang, mukhang may dumarating yata sa yung pakinabang. Kaya, kapalmoks na lang. Kakapalan mo na lang ang mukha mo, Sangkay. Talano Gold, syempre, dadaanin mo na lang sa pera ang kapal ng iyong pagmumuka. Kahit nagmumuka ka ng gago,
tanga at bobo Talano Gold sa issue po ng drug issue ng Pangulong Marcos. Di po ba? Ginagawa, hindi naman tanga kami, sangkay. Napakadaling magpa-drug test. Huwag mo kaming dalhin, Talano Gold, sa issue ng 2022 na sinasabi mo na bit-bit ni Atty. Vic Rodriguez yung result ng kanyang drug test result doon sa kung saan man siya ospital nagpa-drug test o St. Luke's, binitbit niya sa PIDEA at NBI yung resulta, mga kababayan, hindi naman kasama si Atty. Vic doon. Sa tingin mo, kasama si Atty. Vic at si Atty. Vic po ba ang gumawa ng result? At kasama rin ba si Atty. Vic nung itest? Ipakita mo yung ebidensya na kasama mismo si Atty. Vic doon sa laboratory kung saan siya kinuhanan ng ihi at kasama si Atty. Vic na umiihi ang presidente. Yung sinasabi nga natin, sa ihi, napakaraming pwedeng gawing palusot. Di ba ba? Ano sabi ni Kamanong? Ano komento ni Kamanong? Kahit ihi ng aso, pwedeng dalhin sa St. Luke's. Ihi ng kasambahay, ihi ng driver, ihi ng security, ihi ng bodyguard, di ba? Ihi ng kaibigan ay pwedeng dalhin sa St. Luke's, mga tambay, sa drug test. Para i-drug test. Di ba ba? Talano Gold, baka naman ihi mo ang dinala ron. O kaya, magpa-drug test ka na rin. Kasi, baka yung ihi mo ay pwede rin gawing ihi ng ibang ihi. Para sabihin mo na ikaw ay malinis. Talano Gold. Ang sinasabi ngayon, dahil lumabas na ang issue, di ba ba? Kaya gusto rin tuldukan ni Atty. Vic Rodriguez yung issue na mismo kasi siya ay napapahiya siya dahil inutusan siya ng Pangulong Marcos na dalhin mo itong resulta na ito na nilabas ng drug test result niya dito sa sinasabing St. Luke's. Dalhin mo ito sa PIDEA, yung sinasabi mong bit ni Atty. Vic. Di ba? Inutusan siya dahil siya isang abogado ng Pangulong Marcos. Abogado siya. Kailangan niya sumunod kasi binabayaran yung kanyang serbisyo. Di po ba? Sa kanong time na yon ay kumakandidato. Di po ba? At talagang gagawan yata nila ng paraan yan, di umano, para malinis ang kanyang drug test dahil nga gusto niya maging Pangulo ng Pilipinas. Di po ba? Dahil ambisyon niyang makabalik sa kapangyarihan ng kanilang pamilya. Di po ba? Talagang gagawa ng paraan yan, di umano. Kahit nga ihi ng aso, pwede nilang ipalit. Ihi ng kasambahay, ihi ng driver, security, bodyguard, di po ba? At mga kaibigan, di po ba? Dahil nga yung kapangyarihan ay gusto nilang makabalik sa kanila. Kaya nga niligawan nila ng husto. Di ba? Binudol daw nila, nabudol pa nga ang Vice President para lang dito sa sinasabing kapangyarihan makabalik sila. Di po ba? Kaya lang si Talano Gold, mukhang sa kanya napunta ang talano, mga tamay. Dahil po sa dami po ng issue po sa pera natin, budgeting, issue, Bangko Sentral, issue ang ginto. Di ba? Ang ating mga pera, contribute natin sa SSS, GSIS, PhilHealth, ay na-withdraw nila. Nakukuhanan nila. Di po ba? Kaya nga po, yung sinasabi nga po ni Maharlika, ipatest yan sa lahat ng uri ng test. Kailangan itest na. Dahil nga doon sa pinaputok ni Jonathan Morales at ni Cathy Binag, una na po dyan tatamaan para po matuldukan. Dahil nga po naiipit din at nababanggit ang pangalan ni Atty. Vic dyan. Di po ba mga kabayan? Yung pinipilit ni Sangkay. Kaya nga gusto ni Atty. Vic, hinahamon niya ng Pangulo para yung bit-bit niyang papel na dinala niya sa PIDEA at dinala niya sa NBI ay para mapatunayan din ni Vic Rodriguez na yung pinadala sa kanya, inutusan siyang dalhin doon, ay ihi ng Pangulo yon. Di po ba? Tama. Kaya gusto rin malaman ng Vic Rodriguez, ni Atty. Vic Rodriguez, na kung tama ba o mali ang sinasabi ni Jonathan Morales at mali rin ang sinasabi ni Maharlika at lalong-lalo na mali o fake news ang sinasabi ni Cathy Binag, yung binibintang nila.
issue na gumagamit ng droga, pati ang asawa na tinatawag ni Maharlika na Lisa Tanas. Di ba? May mga artista pa sinabi dyan, di ba? Nabanggit pa nga dyan I think si Maricel Di Umano. Artista, di ba? At yung kapatid mismo daw po, Di Umano, ng First Lady, ay gumagamit din daw po. Di ba? Pati nga daw po, itong si asawa din daw po, yung isang Lagdameo, ay gumagamit din daw po. Napakarami pong pinaputok dyan. Si Cathy Binag. Kaya dito naman kay Sangkay, ay pilit niya po talaga ipinagtatanggol, mga tambay. Dinadala niya sa issue doon sa urine test na ginawa po, na drug test kay Pangulong Marcos Jr. Bakit po hindi naman banggitin ni Sangkay para matapos na? Hindi niya sabihin ni Talano Gold sa kanyang mga followers na pipilitin natin para matapos na, para mapaya lahat ang mga Pilipino nagbibintang na drug addict ang Pangulo. Pipilitin namin bilang kami followers at taga-suporta ng Pangulong Marcos, ipupus namin na magpa-drug test ka na, Mr. President, sa lahat ng inihiling ni Maharlika at ng taong bayan at ni Jonathan Morales at ni Cathy Binag. Lahat ng klase ng drug test, gawin mo na po, Mr. President. Kung talaga pong wala kayong bisyo at naniniwala po kami, naniniwala si Talano Gold. Si Talano Gold naniniwala na hindi gumagamit ng droga ang Pangulo. I-push nyo na magpa-drug test sa lahat ng sinasabi ni Maharlika. Lahat ng klase, uri ng drug test ay ipagawa mo, Talano Gold, sa amo mo. Sa ginodiyos mo ngayon, Talano Gold, ipagawa mo. Ipagpilitan mo. Hindi yung ipinagtatanggol mo. Hindi naman. Nagiging gago ka. Nagiging tanga ka. At nagiging bobo ka sa mata ng mga Pilipino ngayon, Sangkay. Sa totoo lang, nagmumukha pong tanga at gago at bobo na si Sangkay sa kanyang pagbablog. Yung sinasabi niyang vlog, dadalin mo dito sa sinasabi mo na nakapag-drug test na yan. O gumawa na siya ng hakbang at nagpa-drug test na siya nung halalan. Matagal na yon. Pwedeng magkaroon ng hocus-pocus yun. Ngayon, kailangan mong linisin dahil ang mata ng tao, pati mata ng buong mundo, pati po banyaga, nakatutok po. Tinututukan din po ang issue ng Pilipinas, lalong-lalo ang Pangulo natin. Di ba? At yung sinasabi mo na hawak na ni Atty. Vic, mga kababayan, ang tanong nga natin dyan mga kababayan kung talagang totoo na hindi ka gumagamit, hirap na hirap ka magpa-drug test. Tigas ang tanggi mo. Yung sinasabi nga ni Kamanong, ang tumatanggi lang at umiiwas dyan, yung may tinatago. Di ba? Meron po bang umamin na durugista ka, addict ka? Di po ba? Hindi aamin yan. May umamin din po ba siya'y magnanakaw? Hindi po aamin yan. At yung sinasabi naman po na ibang followers po, at yung sinasabing mga trolls, yung mga tagapagtanggol ng Pangulong Marcos, may abogado pa dyan. Ano sinasabi ng isang abogado na tagapagtanggol po ng Pangulong Marcos? Kailangan daw po maglabas ng ebidensya. Ilabas daw po ang ebidensya. Yan na nga ebidensya Yung si Cathy Binag, malaking ebidensya yan. Kaya lang, wala pong mag-imbestiga dyan. Kasi nga, takot silang imbestigahan si Cathy Binag. Nakita niyo po ba may kumikilos na gobyerno dyan? Kumikilos ba NBI dyan? PIDEA? NBI? Philippine National Police? AFP? DND? Di ba? DILG? Kumikilos ba sila? Iniimbestigahan ba nila si Cathy Binag? Di ba? Hindi. Pero pagdating po kay Bantag, kay Tebes, kay dating Pangulong Duterte, kay Vice President Sara Duterte, kay Harry Roque, kay Kibuloy, nakita nyo po, lahat ng puwersa ng gobyerno, pinaiimbestigahan po sila. Kasama pa nga institusyon ng Kamara sa pag-iimbestiga at Senado.
Nakita niyo po yung ginagawang investigasyon sa nabanggit ko. Samantalang pagdating kay Kati Binag, ni isang ahensya, walang nag-iimbestiga. Napakatagal na po sinisiraan. Sinisiraan na drug addict kasama ang First Lady ni Kati Binag. Ganon din po si Maharlika. Si Maharlika hindi lumulubay na pinakakalat niya po sa buong mundo, lalo sa social media, na bangag at tinatawag pang Lisa Tanas ang First Lady, pero nagkikibit balikat lang po sila, nagtatanga-tangahan po yata, nagbubulag-bulagan po yata, nagbibingi-bingihan po yata sila pagdating po kay Maharlika at kay Kati Binag. Lahat ng ahensya ng gobyerno, wala po silang yagballs pagdating po sa dalawang babae. Si Kati Binag at si Maharlika. Kaya po ito pong si Talano Gold ay sunog na sunog. Sunog na sunog po si Talano Gold. Hindi po tatagal yan mga tambay. 100% po. Hindi po tatagal si Talano Gold. Mauubusan na po yan mga tambay. Mauubusan na po yan ng kanyang gagawin o kanyang script kung paano po niya po ipagtanggol ang Pangulong Marcos. Mauubusan na po yan. Kaya nga po dinadala na lang po nila ang issue, ibinabalik na lang po nila kay Attorney Vic. Pero malayo po yung sagot nila doon po sa ginagawa po nilang pagtatanggol sa kanila pong Pangulo. Kasi ang sinasabi ni Attorney Vic, tuldukan mo na yan, Mr. President. Patunayan mo na sa sambayang Pilipino na hindi ka gumagamit ng droga. Kasi hindi natanggap ng Pilipino ang urine, ang ihi. Kailangan buhok na, polykel na po, hair drug test ang hinihingi. Pag si Maharlika naman ang tinanong, lahat ng uri ng drug test na po ang gustong mangyari ni Maharlika at ni Kati Binag. At syempre, ganun din po si Jonathan Morales. Di ba? Dahil sila yung nagbibintang. Pinagbibintangan ni Jonathan Morales na gumagamit yan, pati ang kanilang Voltes 5 group. Ganun din po si Maharlika at si Kati Binag. Di ba? Kailangan na pong tuldukan. Kaya lang, pagdating kay Talano Gold at dito sa napakarami pong tagapagtanggol ng Pangulo sa social media, di ba? Nahandyan sila, lalo si Jarrett, yung mga taga Maynila, di ba? Yung mga mahilig magkape, yung malalaki raw po, nguso. May mga nguso pa rin. May abogado pa. Tapos meron pang dating broadcaster ni Kibuloy. Grabe rin pong bumanat yan. Tapos yung taga Bicol. Di ba? Meron pang mga abogado rin. Parang Enzo yata yan. At yung isa po na malaki rin ang muka na nagmumura. Pinagtatanggol din po ang Pangulong Marcos. Napakarami po. Sobrang dami po, mga tambay. Meron pang mga tito-tito kung tawagin, di ba? Meron pang Diyos, kung ano-ano po, mga kababayan. Ang napakarami po nagtatanggol, inaabogado po nila. Sobra po nilang gawing, inaabogado po nilang pilit at itinatama po nila ang simpleng hiling gusto ng taong bayan. Presidente po siya. Karapatan po ng mamamayang Pilipino na patunayan po dahil ikaw ay naglilingkod sa Pilipino. Naglilingkod ka sa taong bayan ang gustong malaman ang tunay na kalagayan ng iyong kalusugan lalo sa bisyo na droga. Masamang bisyo po ang droga. Pilipino, nagpapasweldo sa iyo, nagtatrabaho ka sa amin ka naglilingkod, pero kami mismo nagsasabi sa iyo magpa-drug test ka na. Sa lahat ng uri ng drug test, gagawin mo lang, kukwestiyonin mo. Tatanggi ka. Hindi na kailangan. Kailangan namin. Di mo ba? Kung yung mga sinasabi ni Maharlika, mga kapulisan, kailangan magpa-drug test. Drug test ang mga kapulisan bago ito tanggapin ng PNP at ng AFP. Di po ba? Security guard, drug test. Kinukuhanan po sila. Napakaraming drug test, mga kapulisan, kasundaluhan. Dahil nga po, iniiwasan po magkaroon po ng mga pulis. Pero ngayon, pag naging pulis naman po, ang karamihan po ngayon, pag naging pulis na po sila, doon naman po sila kumakapit sa bisyo na droga. Karamihan naman po, ginagawa po ng kapulisan, nininegosyo pa. Pinagkakakitaan po, pinapasok na hanap buhay pa droga.
Kaya nga po nung naging Pangulo ang ating Pangulong Duterte, natuklasan niya ang sobra po talamak at naging narko na po. Narko na ang ating bansa sa dami po na tumatangkilik at ginawa ng hanap buhay ang droga. Bisyo, hanap buhay, mga kababayan. Pati mga politiko halos na involved. Napakaraming politiko ang naging drug lord po sa panahon po nung maluag pa. Nung pumasok ang dating Pangulong Duterte, nalaman po natin lahat kung gaano katalamak. Halos buong Pilipinas ay nilamo na. Kumalat na. Parang pandemya na po ang droga sa ating bansa. At bumabalik na naman po ngayon. Nagbabalikan na naman sila kasi napakaluag po. Napakaluag po ngayon pagdating sa droga. Kasi pati po PNP, hindi po naniniwala na ang droga ay isang bisyo, mga katamay. Isang masamang bisyo, mga katamay. PNP chief na yan, ha? At mismo ang Pangulo, nakitaan po natin, lahat ng involved, sangkot sa droga ay nakalaya. Tumatakbo pa ngayon. Ganon po katindi. Kaya nga sabi ng taong bayan, ang pamahalaan ng bagong Pilipinas ay pro-droga, pro-drugs na yata. Hindi na anti-drugs. Pro. Yan po ang usap-usapan ngayon. Naging pro ang bagong Pilipinas ay pro-drugs, hindi na po anti-drugs yata. Ganun po kalupit. Kaya dito kay Sangkay at dito kay Talano Gold, kay Maharlika pa lang, sunog ka na. Wala ka nang binatbat kay Maharlika. Kasi mas paniniwalaan ng taong bayan si Maharlika. Dahil si Maharlika ay halos nadikit, na-involve po yan nung panahon po. Panalo lang ng Pangulong Marcos ay very close po. Nakadikit po dyan si Maharlika. Ikumpara mo kay Sangkay. Malayong malayo sa Caracas. At si Maharlika ay napakarami pong nagbibigay na information dyan. Lalo-lalo na po, unang-unang nagbigay na impormasyon sa kanya ay si Cathy Binag, si Jonathan Morales. At yung kanyang mga puting ahas. Di ba? Kaya kung ikumpara mo si Talano Gold kay Maharlika, walang binatbat si Talano Gold. Si Talano Gold, hanggang pera lang po yan. Kaya nga po, binudol niya ang mga subscribers po niya, ang mga naniniwala po sa kanya, ay binudol niya eh. Dahil nga po si Sangkay po ay mukhang pera. Dahil bakit mo sasabihin hindi mukhang pera? Dinaan po sa ginto eh. Isang damukal na ginto ang kanyang pinaniwala niya ang mga followers niya sa ginto. Hindi mukhang pera. Di ba? Ginawa niya po mukhang pera ang kanyang sarili at ginawa rin niya po mukhang pera ang kanyang mga followers dahil sinilaw niya po sa Talano Gold. Di ba mga kabayan? Kaya ngayon si Sangkay ay mukha na pong tanso. Dahil lahat po ng naniwala sa kanya ay natanso niya. Ngayon, pinaniniwala na naman po niya ngayon, pilit niyang pinagtatanggol ang isang Pangulo na ayaw magpa-drug test. Walang bayag, walang yagballs pagdating sa drug test. Isa kang presidente, kitapang-tapang mo, makipagyera sa China o sa China. Di ba? Kitapang-tapang mo. Sa lahat ng bagay, kala mo ikaw ay hindi na mauubusan ng tapang. Gusto mo pang makipagyera. Pero pagdating sa drug test, bahagang buntot mo. Paano ka paniniwalaan ngayon ng mga Pilipino? Sige, paano susunod sa iyo ang Pilipino? Kami ang nagpapasweldo sa iyo, tapos may issue ka ng droga. Ayaw mo tuldukan ng sarili mo. Ayaw mo magpa-drug test muli. Doon sa hinihiling ng taong bayan. Diba? Nagtatrabaho ka sa amin. Kami ang boss mo. Ayaw mo sundin. Tapos, dumidepende ka lang sa mga tagapagtanggol mo sa social media at sa mainstream media. Diyan ka lang dumidepende. Pinagtatakpan mo ang issue mo. Hindi na po kami tangat bobo, Mr. President. Hindi na po tanga bobo ang mga Pilipino ngayon. Kaya po, hindi po kayo matatahimik po. Hindi po makakalimutan ng taong bayan, lalo na nagpapasweldo po sa inyo, na kailangan nyo pong magpa-drug test na sa lahat ng klaseng uri ng test. Live. Live po. Live ang kailangan po. Hindi po kailangan closed door. Mahirap na po, mga kababayan.
Kasi pagka ginawa pong closed door ang drug test, baka si Sangkay na. Baka po si Talano Gold na ang magdala sa PIDEA at NBI, mga kababayan. Muli po, mga kababayan, maraming salamat po. Ang masasabi natin kay Talano Gold, nagpakatanga ka na, Talano Gold. Nagpakabobo ka na. Nagpakagago ka na dahil sa pakinabang po yata. Yan po ang masasabi natin kay Talano Gold. Maraming salamat po sa mga nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga tambay. Konting taste na lang po. Malalaman din po natin ang katotohanan, mga kabayan. Ang tinatagong lihim po ng Voltes 5 at ng sinasabing Lisa Tanas at ng Pangulong Marcos na tinatawag din po ni Maharlika na bangag, mga tambay. Malalaman po natin lahat yan. May tamang panahon po para dyan, mga kababayan. Konting panahon na lang po. Maraming salamat. Ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.